Palang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa araw na ito. Almusal tayo with Neb. Alam naman po natin na pag tayo ay nagtatalakay ng mga salita ng ating Panginoon ay siya ay naroon sa ating kalagitnaan. Ngayong araw po ay pag-usapan natin ang buhay ni Job. Kilala niyo po ba si Job? Si Job ho yung sentrong figure doon sa Book of Job sa Bible po. No? So, dito po ay pag-usapan natin kung ano ang nangyari doon. Basahin natin yung Job verse 1, 9 to 11. Sabi po dito, "Does Job fear God for nothing?" Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse to your face." Ano po? So, parang ina-accuse ni Satan si Jesus. Ano po? Sinusubok niya talaga si Jesus na kaya lang yan merong faith sa'yo dahil binigay mo sa kanya lahat. Pinagpala mo lahat ng kanyang ginagawa. Kaya siya ganyang kayaman. May masayang pamilya. May maayos na pangangatawan at buhay. Pero subukan mong tanggalin lahat yan. Sigurado ko sa'yo. Sabi niya, "She will surely curse you to your face." Wow. Grabe yung akusasyon, ano? Pero, anong ginawa ng Panginoon? Hindi naman siya nag-response ng pangit, ano? Pero sabi niya kay Satan, i-allow kita na gawin mo, i-test mo. Pero wag mo lang papatayin si Job. I-test mo. So, tinest niya, no? Si Job, namatay ang kanyang asawa, nawala yung mga ari-arian, binigyan siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Pero anong ginawa ni Job? Kahit na ganun ang pinadanas kay Job, hindi niya ito tinanggap na parusa. Bukod, ito ay naging pampalakas niya ng faith. Ang sinabi niya nga di ba? Dahil si Job ay blameless, alam natin, and upright, no? Sinabi yan sa Job verse 1 and 1. He feared God and shunned evil, pero talagang pinanagutan niya yon, ano? So, yun po ay demonstration ni Job kung ano ang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kahit nandoon ka sa kalagitnaan ng pain, ng paghihirap. Ano ho? So, dito nakikita natin na meron talagang magandang purpose si Lord kay Job dahil doon sa kanyang pananampalataya. Kaya naman talaga nagkakaroon si Job ng mga ganong blessings. Kaya siya mayaman, kaya siya may magandang buhay. Ano po? So, yun talaga yun. Kasi dito, pinuprove talaga ni Job ang sincerity of his faith. Talagang ganun siya di ba? Kaya nung na-test siya ni Satan at si Job talagang pinakita niya kay Satan na ang faith niya ay talagang sa Panginoon, ay natameme itong si Satan. Hindi ba? Dahil ang totoong nakita ni Satan ay totoo ang pananampalataya ni Job. Kahit na ganun pa ang pinadanas niya sa taong ito. No? Kay Job po, kung ganun man. Sa atin po kaya gawin yan? Kaya mo pa rin po ba? Ang hirap. Ano po? Ang hirap kayang magpasalamat nang ikaw ay lugmok. Basahin po natin yung 1 Thessalonica versikulo 5:18. Dito sinasabi, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung kay Job naman po, meron pa tayong isang verse na sinasabi, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi ba? Ang tindi ng pinagdaanan niya, pero purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganun pa rin po. Yun ang mga pagpasalamat niya. Ngayon, madali ho siguro sa tao, kagaya natin, magpasalamat kapag masagana ang buhay, kasama ang mga mahal sa buhay, masarap ang nakalatag sa hapagkainan. Pero paano po kaya kung baliktad? Kaya nyo pa rin po ba kayang magpasalamat kung ang minamahal nyo ay nawala? Kung ang hanap buhay mo ay nalugmok?
kung ikaw ay nagkakasakit, kaya mo pa rin ho ba sabihin na maraming salamat, Panginoon? 'Di ba? Napakahirap po, ano? Pero ito po ang nagiging basihan dapat natin ng totoong pananampalataya sa Diyos. Maging ito man ay panahon ng masaya at panahon ng paghihirap, dapat po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Basahin po natin ng Ecclesiastes versikulo 3:1, ano? Ito ho pagkakasabi ni Solomon. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, isang oras sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Medyo malalim po, no? So, ibig sabihin, tulad para tayo ng isang panahon. Ang buhay ay merong panahon ng tagumpay, may panahon din ng pagkatalo. May panahon na pagtanggap at may panahon na pagbitiw. May panahon ng masaya at may panahon din ng pagluha. So, bawat panahon ay dadaanan natin. Yun ang buhay eh. Hindi naman tayo laging masaya, hindi rin naman tayo laging malungkot, hindi naman tayo laging may problema. Sometimes wala rin ho tayong masyadong inaalaala. Di ba? So, ang pasasalamat ay hindi lang para sa magandang panahon, kundi ito rin ay para sa mahirap na parte ng ating buhay. Dahil alam natin may layunin ang Panginoon para sa atin. Bagamat tinest ni Satan si Job, hindi talaga yun ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapatunayan lang ang katapatan ng pananampalataya ni Job. Tinest po iyon at hindi nagwagi si Satan doon. So wag din po natin payagan magwagi si Satan sa buhay natin kapag itong mga test na ito ay dumarating sa atin. Dahil ano po ang sabi ni Jeremiah, no? Basahin po natin yung talata naman kay Jeremiah 29:11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ni Yahweh, no po, sabi ng ating Panginoon, ang planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Puno ng pag-asa at kinabukasan. Ang gusto niya pala ay good future talaga para sa atin. Hindi para tayo ay pahirapan o hindi para tayo ay malugmok. Although dinadaanan niya ng mga panahon, pero tayo, patuloy tayong manampalataya. Panghawakan natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Kahit si Job, hindi niya naiintindihan kung bakit ang parusang dumating sa kanya, ang sakuna, hindi po pala parusa, no? Ang mga kaganapan na dumating sa kanyang sunod-sunod ay hindi niya naiintindihan, pero hindi nawawala ang tiwala niya sa ating Diyos. Ano po? So, gayahin po natin ang kwento ni Job, naway maipamuhay din natin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at papurihan po natin ang salita ng Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang kapurihan. Bukas po ulit magkita-kita tayo sa Mag-almusal Tayo with Neb.